Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Skip mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Gusto mo bang magkaroon ng maraming sasakyan? Diba? Mag-travel around the world? Mangolekta ng mga ginto? Tumikim ng mga masarap na pagkain? Maraming tauhan, maraming kayamanan, maraming bahay, palasyo, lahat yan. Kung tatanungin tayo, gusto-gusto na. Di ba? So, kaya natin yung sinasabi guys, dahil ang discuss natin ngayon ay itong si Haring Solomon, na kung saan, isa sa taong namuhay dito sa lupa ng matalinong tao at maraming tao. Diba? Na tikman niya lahat ng binanggit ko kanina. Pero pagkatapos ng lahat ng yon, na-realize niya, napagnilay-nilayan niya, yung kanyang observation o collection sa kanyang buhay, kung ano lang ang dapat mga dapat na importante lang sa buhay. Dahil name it lahat, everything talaga ay nakuha na ni Solomon, natikman at lahat talaga nakamit niya. Pero ang sabi niya, pero ang lahat ng ito, wala rin palang pupuntahan. Bakit niya nasabi yun? Dahil siyempre, balang araw, iiwan mo ang lahat ng ito. Kaya sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 30, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Guys, napakalinaw, di ba? Yung sinasabi ni Haring Solomon. Bagamat natikman niya lang lahat ng karangyaan, posisyon, lahat, di ba? Kayamanan, napag-isip-isip niya, napagnilay-nilayan niya, ang importante pala ay yung may takot ka lang sa Diyos. At sundin ang utos nito. Di ba? So tayo bilang mga ordinary tao, siyempre, hindi naman siguro kailan na bihira lang din talaga yung makakaabot dun sa nakuha ni Haring Solomon na kanyang kapanahonan niya. Di ba? Pero nakita niyo yung karangyaan na walang kabuluhan. Even ang ating Panginoong Yesus. Di ba? 3 beses ang tinukso ng diablo. Pinakita niyo yung karangyaan, di ba? Pinakita niyo yung buong Jerusalem, mapapasa iyo lahat to kapag lumuhod ka sa akin, di ba? Ganun ang ginagawa ni Satanas. Lahat, gawin mo itong tinapay, itong bato, para sasaluhin ka ng anghel kung mahulog ka man sa lupa. So marami pang mga tuksong ginagawa yung diablo. So, kaya minsan, di ba, kahit gumagawa ka ng mabuti, ikaw pa yung ginigipit o niloloko. Lalo na ngayon sa panahon natin guys, di ba? Marami mga scammer ngayon. Na minsan magtitiwala, kala mo totoo, yung pala ay niloloko ka lang. Di ba? Sa panahon natin ito, mas madali ang mag-scam. Dahil online lahat ang ginagawa. Di ba? Mag-order ka ng mahal na bagay, ang ibibigay sa iyo, pangit. O kaya naman, nagpadala ka ng nung isang araw lang na balita, di ba? Nagpadala ng mamahaling camera, hindi na bumalik sa kanya. Tinakbo na ng rider. Minsan sa online scam, di ba? Sa mga bangko, sa mga credit card, nalilimas yung mga savings, na uubusan yung credit card, ginagamit ng ibang tao, puro lang din panloloko. Kaya nga sa mga taong patuloy na gumagawa dyan, yung mga sakim, di ba? Immoral, yung mapagmataas, yung gusto ng posisyon, lahat, darating din ang araw, ay sisingilin sila. Kaya ano man ang mangyari guys, matakot tayo sa Diyos. Yung gumawa tayo ng mabuti. Hindi ko naman sinasabi perfect tayo guys, di ba? Dahil wala namang perfectong tao. Kasi ahanin mo lahat yung kayamanan ito dito sa mundo kung tinalikuran mo naman ang Diyos. Kasi yun ang nangyayari, di ba?
Pag ang tao masenso, yumaman, ah, na nakuha yung tuktok ng tagumpay, nakakalimutan ng Diyos. Sarili lang ang iniisip. 'Di ba? Binabali na yung mga walang kapwa-tao. Uh, Wala nang pinapakinggan iba. Ikaw, siya na yung laging tama at wala nang mali sa kanya. Kahit mali siya, tama pa rin siya. Dahil nga, siyempre, makapangyarihan, mayaman, nasa kanya na. Nakakalimutan ng Diyos. Kaya tayo mga ordinaryong tao, bukod ay hindi man natin nakakamit pa yung tuktok ng tagumpay, importante may takot tayo sa Diyos. At sana, ang dasal natin guys, dahil wala namang masama, guys, yung mga maging asensado sa buhay, yumaman, importante, mag-share ka lang, mamigay ka, tumulong ka, wag mo angkinin lahat. O wag kang maging sakit. Di ba? So, ang lahat pala ng bagay ito ayon kay Haring Solomon, wala rin kwenta. Kaya mas mabuti pa, kung masasabi ko, sabi nga niya, na isa lang ang tunay na panutunan ng buhay ay matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang utos. Dahil yan ang katungkulan natin. Kaya minsan di ba nang pag-iisip tayo, bakit pa tayo binuhay dito sa mundo? Kung mamamatay lang din naman tayo. Di ba? Naisip nyo ba yun guys? Pero yun na nga ang katungkulan natin. Dinagay tayo dito sa mundo dahil nga yung purpose natin ay para maglingkod sa ating Panginoon Jesus at maglingkod sa ating kapwa-tao. Kumbaga, mamunga tayo ng maraming bunga ng mabuti para sa lahat ng tao. Yan ang purpose natin, guys. Kaya sa mga gumagawa ng hindi masama, ay gumagawa ng masama, sana tigilan nila. At sana magbalik loob na rin yung mga tumalikod sa Diyos. Kaya tayo po'y manalangin. Lord, patawarin mo sa mga kasalanan na kung minsan nakakalimot kami, lalo na sa oras ng kaginhawaan. Kaya pa ang buhay, walang iniisip na problema. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag mawalay sa iyo, laging sa piling. Gawin niyo po kami mabuting tao, mamunga, at masunod yung kalooban mo, kung ano. At sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoon ay tsak yun kanyang ipagkakatulong. At tayo manalangin, Lord, i-bless niyo pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na agad, tinaningan na po sa buhay, matagal ng bedridden na sa hospital man o sa bahay. Huwag niyo po, Lord, niyo mapagpagaling niyo po lang. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po, Lord, hapulusin niyo ang kapatid namin. Meron din sa pamilyang nasira na, kawatak-watak, nasisira pa lang. Lumin niyo po yung mga sugat na nagkasakit ko. Ibalik niyo po at pagpikis-bikisin niyo po muli ang kanilang. At ganoon din po sa financial load na kailangan namin na, lalo na yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng kilo ng bigas, pabili ng ulam, pabawang sa mga bata, pabili ng gamot at kung ano pala. I-best po ang aming buhay para sa atin. So lahat ng ito yung nilig namin sa mga talas. Mahal natin pa ng Jesus sa mga tugadol bigad ko. Sa kanan ng mga anak ng Jesus. Sa very much po.